Okay, mga kawerpa, tayo po yung nagbabalik muli sa atin pong REN RNE mentoring, no? Live na live po tayo. Ito po yung libreng mentoring program ng MPHT Review Center. Pasensya na po mga kawerpa, nagkaroon lang po tayo ng technical problem. Okay, balikan po natin yung unang katanungan. So, ang tanong po dito mga kawerpa, ano daw ang unit ng resistivity, no? So, meron tayong mga following choices diyan, ano? Okay, so una muna, ano ba yung resistivity? Okay, sige, next slide. Okay, so according to dictionary, no, in physics, it is a measure of resisting power of a specified material to the flow of an electric current, no? So ito pala ay measurement, no? It is a measure of resisting power. So, lahat ng material, tandaan natin, may mga kanya-kanyang resistivity po yan. Iba-iba po ang resistivity ng bawat material, no? Okay? From the word resist, no? Yung resistance, okay? So, familiar tayo sa mga salitang yan, resist to resist. Okay? Pag sinabi nating resistance, ito yung property ng any material to oppose the flow of electric current. Okay? Mga kawerpa. So, sige partner, next slide tayo. Okay, so pag sinabing electrical resistivity, ito pang board exam mga kawerpa, it is also called as the specific electrical resistance or simply specific resistance. Yun ang ibig sabihin ng resistivity or volume resistivity and its inverse electrical conductivity. Ibig sabihin, ang kabaliktaran ng resistivity ay conductivity. Okay? Pag sinabing conductivity is a fundamental property of a material that qualifies how strongly it resists electric current. No? Pag sinabi natin conductivity, ito naman yung measure ng pag-conduct, no? Kung paano mag-conduct ang isang material. No? Okay? A low resistivity indicates a material that readily allows electric current, no? So pag mababa resistivity natin, no? So mas dumadaloy ang ating kuryente, no? Yung pagdaloy ng kuryente mas mataas 'yon. Resistivity is commonly represented by Greek alphabet Rho. The SI unit of electrical resistivity is in ohm meter. O yun na ang sagot, mga kawerpa, no? Ohm meter. Gaya nga ng pinaliwanag ko kanina, so balikan natin mga kawerpa. Yung ating resistance ay rho L over D area. So our resistance here is rho, resistivity I mean, that is our Greek alphabet rho, that is our resistivity, that's equal to the resistance times the area all over the length. And then, yung resistance mo naka-ohms yun. Let's say yung area mo naka-square meter, no? Meter square or square meter. Then yung length mo ay naka-meter. So, algebraically, so cancel yung meter natin, yung isang meter natin dito, mawawala. Okay? May matitira tayong isang meter. So, therefore, by cancellation of units, so ang ating resistivity ay naka-ohm meter. That is the answer for that particular problem. Okay, for additional information, sige partner. Okay, so meron po tayo ditong is commonly signify the Greek alphabet, yung ating conductance, no? Kabaliktaran siya ng resistivity, yung ating conductance. It represents a material's ability to conduct electric current, commonly signified by Greek letter sigma. To be specific po, yan ay lowercase sigma, no? Lowercase sigma natin. But kappa, especially in electrical engineering, and gamma are sometimes used. Yung pala, yung ibang libro natin gumagamit ng K, yung iba naman gamma. No? Okay, so the SI unit of electrical resistivity is Siemens per meter. Ayan, so ang unit naman pala ng conductivity natin, mga kawerpa, ay Siemens per meter. Ayan, kasi ano ba ang unit ng conductance? So, ang conductance natin ay G, that's equal to 1 over the resistance. No? Okay? So, since reciprocal siya ng resistance, ang resistance ay ohms. Ito yon, no? So, kung ito ay G, conductance, baliktarin mo lang to. Ayan. Okay?
Kung ito ay ohm, no? Baliktarin mo lang yung ohm, mga kawerpa. MHO. So, ibig sabihin, mo naman to. Ayan. Binaliktad mo rin siya. No? Dito, nasa huli yung M. Dito, nasa unahan yung M natin. No? Mo naman siya. Okay? So, yun naman yung ating conductance. Okay? Sige, next tayo, partner. Okay, ito yung mga resistivity ng mga ilang popular na material natin. Resistivity at 20 degrees Celsius. So, ibig sabihin, iba pa yung at 30 at 40 degrees Celsius, iba pa po yun. No? O, tingnan natin. For aluminum, nakita nyo ang unit, mga kawerpa, ha? Ohm meter. Meron tayong makikita dyan na 2.82 times 10 to the 8. O, lahat negative, no? Lahat yan to the negative 8, mga kawerpa, no? For aluminum, 2.82. For copper, 1.72. Paki-screenshot nyo na, mga kawerpa. Kung may cellphone kayo sa computer ninyo, no, makakatulong po sa inyo yan. No? Tandaan po ninyo, mga kawerpa, doon din sa ating mga Facebook viewer, partner. Tama? Live na live po tayo sa Facebook. No? Ito po yung makakatulong sa inyo pagdating sa licensure exam, mga kawerpa. No? So, paki-screenshot nyo na sa inyong mga screen. Ayan. So, kami na po ang nag-aral. Di na kayo mag-aaral. No? Makikinig na lang kayo sa amin. Kami na po ang nag-research para sa inyo, mga kawerpa. No? So, for aluminum, 2.82. Copper, 1.72. For gold, 2.44. Ayan. Nichrome is, what's that? Is that correct? 150 o 1.5? Bakit ganun yung nichrome natin? 150. Then for silver is 1.59 and tungsten for 5.6. No, we have to verify for nichrome, no? So of course, based lang yan sa research natin via internet. Okay. So of course, dapat pag nag-research tayo, huwag tayong makontent sa isang references. I remember when we were in college, no? I don't content with one book only, no? I will borrow 2 to 4 books. Then I have to verify in the other book. So, ganun po dapat tayo pagka nagre-research tayo, mga kawerpa, no? Okay? So, to be honest with you guys, so, may mga researches po kami, galing po ito sa internet. Okay? Ayan. So, ganun po talaga, no? And then, kung may mga questions po kayo, no? Halos lahat na po o lahat na po, nasa internet na po. Kaya lang dapat marunong kang mag-research. Ayan. Dapat marunong kang gumawa, mag-construct ng mga questions mo. So, ganon mga kawerpa, no? Sige, from time to time, babanggitin ko sa inyo kung paano ang pagko-construct ng mga questions, no? Sige, partner. Next tayo. Okay, so, that is my question for that number 1 question. Okay. Okay, antabay po tayo sa pangalawang katanungan, mga kawerpa, sa ating mga viewers sa Facebook Live, no? Live na live po tayo, no? Anong date ngayon, partner? Today is November? Oh, November 3. Ayan, kakabukas pa lang ang buwan ng November. Ayan, welcome po sa mga late viewers namin. Ito po ang MPHT Review and Training Center. Kami po ay nagbibigay ng libreng online RE and RME mentoring. Okay, the second question is this. The unit of reactive power is blank. Saan galing, partner? Pakita natin kung saan galing yung katanungan na yan. Galing din sa Facebook yan, no? Makisawsaw na rin tayo dyan, okay? So, ang difference po, pag kami nakisawsaw sa mga questions na yan, talaga pong inire-research namin yan, no? I-explain namin ng detalyado para sa inyong lahat, no? At the same time, nare-review tayo, no? Nakakapag-aral tayo. Okay. Electrical engineering, ganun pa rin. Doon pa rin galing sa electrical engineering. What's that? Telugu. And English, competitive classes. Okay. So, galing pala sa isang competitive classes to, partner. Ano daw ang unit ng reactive power? Okay. Pakita natin ang tinatawag na power triangle sa AC circuit. Okay, makikita natin mga kawerpa na meron tayong, okay, pwede ko bang lapitan yung screen natin, partner? Okay, tayo magpapaliwanag dyan. Tingnan nyo lang po yung aking pointer, mga kawerpa.
tingnan nyo po, i-explain ko po mabuti sa inyo yung power triangle natin. No? Para mas mabilis po tayo sa explanation, sundan nyo lang po kami. Okay, tingnan nyo po yung power triangle natin. So, meron tayong right triangle, mga kawerpa. Okay, ito po yung right triangle po natin. So, this is 90 degrees. Ito po, 90 degrees to. So, ito po yung P natin. No? So, this is what we call the active power or real power or true power. Pare-parehas lang po ang ibig sabihin nun, mga kawerpa. So, ito po yung watts natin. Yan, watts po yan. No? O, screenshot nyo na, mga kawerpa. Ito po yung real power, active or true power, that is VI, voltage times current, times cosine theta. Okay, ano yung cosine theta natin, mga kawerpa? Ito yung ating power factor, pag sinabi nating cosine theta. Okay, so ito naman po yung reactive power natin. Measured in bar. O, yun na. Nasagutan na natin. Ito yung sagot dun sa tanong, that is in bar, yung reactive power. Ang ating pong formula, ito po ay Q. We represent this as Q. Q is equal to VI sin theta, no? Kasi opposite ito. So, sin theta to. Yan. Ito naman po yung ating apparent power, that is in volt ampere, no? Volt ampere, ito rin yung rating ng ating mga transformer, ating mga alternator, naka-volt ampere din po ang mga yan. No? Ito yung apparent power natin. Pag sinabi nating apparent power, it is the vector sum. No? Pinagsama na yung P at yung Q. So, by high school trigonometry, no? Naalala ba natin yung trigo natin? No? Mark Anthony, naalala mo ba yung trigo nung high school ka? O absent ka nung tinuro yan? So, square root of P square plus Q square. No? O yung KBA natin, siya yung S natin. Yung P natin, yan yung kilowatt squared plus yung Q natin, K-bar squared. Ayan. Take note ha, yung angle theta natin, this is Greek alphabet theta, that is our phase angle. No? Phase angle. Ayan. So, ito yung kinukuha natin kay Meralco o sa utility company. No? Etong volt ampere natin o yung tinatawag na KVA. No? Yung mga nakasabit sa poste na transformer, that these are expressed in KVA. O yung palang tanong na yun, pang-board exam na yun. No? Ang ating mga distribution transformer ay naka-express in KVA. Okay? So, ayan. Yung bar naman, ano yan? O usual, ito yung unit ng mga K-bar rating ng capacitor banks natin. No? Doon ginagamit yan, naka-bars yun. No? Siyempre, alam na natin yung watts. No? Alam na natin yung real power P. So, ano ba yung mini-measure ng ating kilowatt hour? O, syempre, energy yon, kilowatt hour, energy. Ano yung P? O, ito yung power, no? Yan yung power. P, real power. Okay? So, yun na. Partner, nasagot na natin yung tanong, no? Ang reactive power that is measured in bars. Ayan, ha? Apparent power, volt ampere, ha? Real power in watts. So, tandaan niya, mga kawerpa, ha? Ano bang letter yon, partner? Check natin kung anong letter. So, ayun po ang ating kasagutan, no? Maaari po sa ating mga electrical engineering student ay madali lang po ang tanong na ito. Pero syempre, kinekater din po natin ang ating mga master electrician. Meron kasi tayong mga electrician na mga high school graduate o nag-short course lang sila, no? Kaya dinedetalye natin lahat ng katanungan dito, no? Hindi lang pang electrical engineering, but also for master electrician din. Okay? So, the unit of reactive power is in
K-bar. Anong letter yung K-bar, partner? O, letter C. O, yun po ang ating kasagutan. Okay? Reactive power is K-bar. No? Okay, additional info. Pag sinabing K-bar, yung reactive power, ang formula niya, BI, okay, balikan mo nga yung figure. Yan, ganyan lang. BI sin theta. Ano yung sin theta nga pala? That is what we call our reactive power. No? Reactive power. No? Kaya nga tinawag na bar yan eh. Bakit bar? BAR. Ibig sabihin ng BAR, R is what? Volt ampere reactive. Yon. Kaya yung salitang bar, ibig sabihin nun, volt ampere reactive. Yung sin theta, ibig sabihin yan, no? Yan yung ating reactive factor. Ayun. Yung cosine theta, popular naman yon, yun ang ating power factor. Ayan, ha? So, tandaan natin, ha? Mga ka-aware pa. No? Makakatulong po sa ating, technical subject. Okay. Sige, next slide tayo. Partner, okay. That's my answer. So, tayo po ipupunta sa kasunod na katanungan. Again, nakita na naman natin to. Okay. Ito pong katanungan na to, mga ka-aware pa. No? Nakita na naman natin to sa Facebook. No? Makisaw-saw tayo dito, mga ka-aware pa. No? Kasi yung iba, hindi nagtatanong. Kaya papalitan ko na lang ng mga tanong sa Facebook. No? Okay. Sige, so, if I find it na talagang pang-board exam yung question na yan, why not? No? I will discuss. Hindi po lahat sinasagutan natin, hindi po lahat. No? Pinipili po natin, to be honest, pinipili po natin yung mga questions na talagang magagamit ng karamihan. No? Okay? Magagamit ng mga magbo-board exam, ibig ko sabihin. Ito, isang magandang katanungan to. Practical na tanong, pero possible lumabas sa board. Mga master, o sabi ni, anong pangalan, partner? Villanueva, Simeni, Liam, Pinoy Electrician and Electrical Engineers Group. O, yan ang pangalan, ano? Okay, mga master, tanong lang po, ano po ibig sabihin ng C-mills? Makita nyo, ha? C-M-I-L, tas maliit na S. Ano po ba yan? Okay. O, ito ang aking kasagutan, Mr. Villanueva. Pasok. Okay. Ano ba ang tinatawag na circular mill? C-mill. Sinagot ko na. Yung C-mill, ang tawag doon, circular mill. No? From Wikipedia, sabi. Okay. Ito'y libreng encyclopedia. Okay. A circular mill is a unit of area equal to the area of a circle with a diameter of 1 mil. No? Halimbawa, yung isang bilog, diameter niya 1 mil. No? 1 mil. Pag sinabing 1 mil, 1,000 of an inch. Okay. Meron siyang conversion, ang 1 mil, 0.0254 millimeter. Ito, naka-millimeter. Pero mas simple siyang tingnan, no? I-consider na 1 inch, okay, 1 inch, there are 1,000 mils. Ayan, tandaan nyo to, mga ka-aware pa. Okay? Di ba, ang 1 inch natin, there are 25.4 millimeter. Ayan. So, ganyan. Ganyan mo siya tingnan. Okay. Masahin natin yung nakasulat doon, partner. Okay, pakilakihan natin. So, ayan. So, a circular mill is a unit of area equal to the area of a circle with a diameter of 1 mil. Maliit na unit lang po ang mil. 1,000. Ibig sabihin, ano? Kung titingnan mo dito, consider mo to, mga ka-aware pa. No? Pag kinonsider mo to, no? Lalabas yung 1 mil natin, that is equal to 1,000. Ito, decimal, so we have 1, 2, 3. Ayun. Ibig sabihin, 0.001 inch. Tama? 1, 2, 3. Okay, tama. 1 mil, 0.001 inch. So, ganun kaliit yung unit na mil. Okay? Balikan natin. Okay, basa . Okay. So, it corresponds to approximately, ito, may calculation na pong ginawa dito, partners. No? Mga ka-aware pa. 5.0
0.67 times 10 to the negative 4 millimeter. Yun ang ibig sabihin. No? It is a unit intended for repairing the area of a wire with a circular cross-section. No? Siyempre, mga bilog yan. No? Sa bilog na mga wire yan. Okay, next tayo. Okay, so, yan po. Yan. Ngayon, eto po yan. Balikan mo yung tanong, partner. May makikita kayo, no? May makikita kayo sa mga wire table. Okay, ano yung nakikita natin dyan, partner? Yung square millimeter sa bandang kaliwa. 2.5, 4, 6, 10. Hanggang sa pinakadulo, nakita natin pinakamalalaki dyan, 250, may 400 pa, no? Square millimeter. Yung nakikita natin dyan sa picture, mga kawerpa, 400 square millimeter. Actually, meron tayong hawig na katanungan dito, no? In-explain natin dun sa mga previous natin na mentoring. Pwede nyo pong balikan yung video na yon, mga kawerpa, no? Okay. Pero explain ko rin po dito. Yan. So, paano ang equivalent nito sa MCM? Yan. MCM. Kasi ang alam ko, ang pinakamalaki, no? 1,000 MCM. No? MCM. Yung nasa wire table, ibig ko sabihin, yung isang wire table ng PEC, pinakamalaki doon, 1,000 MCM. Equivalent siya sa 500 square millimeter. 500 square millimeter. Yung 1,000 MCM. Ibig sabihin, mga kawerpa, no? Yung area na naka-square millimeter equal siya saan? Equal siya sa MCM, di-divide mo lang siya sa 2. Ibig sabihin, kung ito 1,000, divide mo lang sa 2, 500. No? O, balik ta rin natin ang usapan. Paano mo naman kukuhanin pagka naka-MCM? Yan. O, syempre, ito, area in square millimeter, okay, i-cross multiply mo lang yung 2 times 2. So, ganun siya. So, meron tayong 400. Yan, 400, no, square millimeter dito sa sample natin, kita times natin sa 2. So, therefore, ang sagot dito, 800 MCM. So, yun po ang ating kasagutan. So, yun po ang ibig sabihin ng circular mill. By the way, pag titingnan natin itong 800 MCM, ano ibig sabihin ng M? No? Hindi pa po tapos yan, mga kawerpa. Pag sinabi nating M, that is equivalent to 800. Pag sinabing M, hindi po mega yan. Yan ang usual na pagkakamali ng mga estudyante. No? It is a Roman numeral. No? Pag sinabing, di ba sa Roman numeral, partner, pag sinabing B, ano yon? 5. Pag sinabing X, ano yung X? 10. Pag sinabing C, 100 yon. Ano ba yung 500? D yata, no? D. Pag 500, elementary pa lang, tinuro na yan, di ba? Alala ko yun, O, pag sinabing M, 1,000 yon, mga kawerpa. Ibig sabihin, yung 800 MCM, that is, 800,000, no? 800,000 circular mill. Yun ang ibig sabihin, no? At tandaan natin, no, na ang circular mill, ito na po mga kawerpa, ang circular mill ay may formulang D square. Ito po ang formula. Wherein yung D natin na to, yung D natin na yan, ang unit niyan ay naka-mills. Yan po yung sinasabing circular mills. I-square mo lang yung mills. Yun na po yung circular mill. Okay po? Yan. Pag sinabing mills, 1 mil, 0.001 inch. Pero mas madali, di ba? Di ba, mas madaling sabihin na 1 inch. Sanay tayo sa 1 inch, di ba? 1 inch. No? Di ba, minsan ginagawa sukatan tong inlalaki natin, 1 inch daw to. Pero actually, mali yun. Pag sinukat mo, mas malaki to sa 1 inch. Sabagay, depende, no?
Depende. Kung kamay naman ni Michael Jordan yun, baka yung isang ganito, 3 inches, ano? So, so hindi tama sukatan yun, no? Ako lang, sinukat ko yung dito ko, parang 1.5 inch ito, no? Ang height ko, 5'8 lang. So, eto, sobra po sa 1 inch to. Ibig sabihin, yung 1 inch, 1,000 mils na kagad yun. Pag ini-square mo yung mils, circular mil yun. Circular mil. Kaya kung meron kang, ano ulit yun? Kung meron kang 400 square millimeter, i-convert mo siya sa MCM. Ita-times 2 mo lang, sa madaling salita. Yung square millimeter, i-times 2 mo lang. Yun na kagad yung ating MCM, mga kawerpa. Ngayon, yung MCM, i-convert pa natin siya sa circular mil. 800,000 circular mil yun. No? Equivalent to, mga kawerpa, dito ha. Kasi pag ang ginagamit mo, National Electrical Code, ito ay 800 kcmil. Yung MCM, PEC to sa atin, sa Pilipinas to. Pero pag ang ginagamit mo, National Electrical Code ng US, no? They use the kcmil. No? NEC to, National Electrical Code. Although, napakarami pong similarity ng NEC sa PEC. Okay? Minsan, it's just a matter of conversion, no? Conversion factor lang po ang nangyayari minsan, ano? So, tandaan natin, no? Sa REE, RME board, marami pong mga conversion dyan. Okay, so tandaan natin, 800,000 circular mil, that is 800K. O, yung K, yun na nga yung 1,000. C mil is circular mil, no? Square mo lang yung mil, yun na yung circular mil. Ayan ha, mga kawerpa, sana'y maliwanag po ang kasagutan na yan. No? Salamat po. Okay, antay tayo sa isang katanungan, mga kawerpa. So, here's another question from, is that Banjo Villa Guido o Hido. Yan, galing sa Electrical Maintenance Technician Philippines. So, yan ang pangalan ng kanilang grupo. Ito kasi lumabas ito sa RME board, partner. Okay. So, sige. Sagutan natin to. Anyway, pati sa REE, magagamit din po. No? So, a 2 microfarad capacitor has a reactance of 1,500 ohms. What is the frequency of the AC source? Eram nung calculator, partner. Okay. So, ang tinatanong, frequency. No? For this problem, so, yung ating X sub C, that is the capacitive reactance, ang formula niya, mga kawerpa, ay 1 over omega C. Okay. Or, that is equal to 1 over yung omega. Okay. Ang angular velocity natin, that is equivalent to 2 pi f. Then, this is capacitance C. So, ang gawin natin, mga kawerpa, yung X sub C, given tayo, 1,500. So, that is equal to 1 over 2 pi. Ang frequency natin, unknown, pero given yung ating capacitor na 2 microfarad. Ang 2 microfarad ay 2 times 10 raised to negative 6. Ayan. Okay. Ito, madali lang natin masasagutan using our chip solve sa ating calculator. Meron tayong dalang 570 ES plus, mas maganda po, no? Naparehas din po yan ng 991, no? Kaya lang, pinagbawal po ngayon yung 991. Actually, ang gamit ko po ay 991. Ang difference niya lang, nawalan lang na solar power. Yun na yung 570 natin, partner, no? Then, meron pa pong second edition, yung kulay itim. Yung pang pinaka-latest. Okay. Now, computein na po natin to. Gamitan natin ng konting chip solve, calculator techniques. Okay. Although, pwede rin natin pagpalitin to, yung 1.5 at saka yung frequency. Okay. Ano magiging sagot natin? O, gagamitan ko ng calculator techniques. 1.5. Okay. And pindutin nyo lang yung alpha calc para lumabas yung equals, no? Alpha calc, yung CALC. Okay?
Then we have 1 over. Pag sinabi kong over, ito pong symbol na to gagamitin natin. Ito pong symbol na to. Yan. Nasa ilalim yan ng CALC o yung calc. Nasa bandang kaliwa po yan. Yung calc nasa ilalim ng shift. Yung over nasa ilalim naman ng calc. Okay. Sige, meron tayong 2 times pi times alpha, close parenthesis, para lumabas yung variable x. So, times 2. Okay. Shift calc. Pag na-type nyo na po lahat, shift calc equals nyo lang po. So, ang sagot po natin ay 53.051647 or sa choices po, letter A, which is 53 Hertz. Ito ang sagot natin, mga kawerpa. So, this is our answer. Okay? That's our answer. The answer will be letter A. Okay? Okay, I think connected si Sir Jonel Tepait, no? Sir Jonel, ito ay iyong katanungan, no, na aming ni-research para sa iyo, sir, no? Ito ang aming kasagutan, no? Okay, so this is the question from Mr. Jonel Tepait. The power level range from blank are used for induction melting. Una muna, ano ba ibig sabihin ng induction melting? No, tinatanong niya dito yung power level na ginagamit. Definitely, mataas. Makikita nyo po yung ABC. Naka-kilowatt pa po yan. No? Okay, based on our research, this is our answer. Okay, ano ba yung induction melting? Induction melting is a process where metal is melted into liquid form in an induction furnace crucible. Okay. Kumbaga ito, tinutunaw natin yung metal, no? Nagme-melt siya. I remember, partner, no? Napunta ako sa isang napunta ako sa isang pabrika ng mga kaldero diyan sa Bulacan, no? Diyan sa Bulacan. Napunta po ako diyan at na-meet natin yung may-ari, no? Dito po sa bandang Bulacan. I think it's Anjin Bulacan, no? So napunta po kami diyan, no? Ito yung pagmamay-ari ni I think Sir Marlon Manalang. Siya po ang may-ari noon. Yung palang kawali, no? Partner, no? Yung pala minemelt pala yun. Para maihugis mo siya, tinutunaw yon. Nagme-melt yung metal, no? Ganun pala. Sobrang init. Ganyan yung nakita ko noon sa pabrika niya. Yung baga na yan Pakita mo, partner. Ganyan kainit. Imagine mo, mapahawa ka dyan, no? Nagbabaga yan. Sobrang init niyan, no? Parang dagatang apoy. Ayan, So, makikita natin, mga kawerpa, no? Ayan po, yung atin pong melting ng mga metal natin. Sige, next slide tayo. Induction melting, no? Okay. We have a preheated, let's say, 1-ton furnace melting of iron can melt 1 cold charge to topping readiness within an hour. Okay, ito na po ang sagot, Sir Tepait, no? Sir Jonel, no? Hindi po sakto na base sa research namin, no? Pero kailangan natin pumili sa board exam Tama? Okay, of course, kung ano magiging sagot ko, ilalagay ko ang sarili ko sa estudyante, anong letter ang pipiliin ko? Base sa aking research, power supply range ng mga induction melting na yan. No, nagre-range yan sa 5 kilowatt to 42 megawatts. No? Ano nakalagay dyan? 10 kilowatt, ranges from 10 kilowatt. Sulat natin, partner.
10 kilowatt, ganun ka taas yung power niyan sa mga induction melting na yan. Hanggang 42 megawatts. 42 megawatts. Oh, sandali muna. Ano yung 10 kilowatt? Siyempre, 10,000 watts yun, di ba? Ano naman yung 42 mega? O, ibig sabihin, 42 million yan. O, ilan zero ang million? 1, 2, 3, 4, 5, 6 watts. Yan. Okay. So, with melt sizes, kaya niyang i-melt yung 20 kilogram hanggang 65 tons ng metal. Imagine mo ha, hanggang 65 tonelada ng metal kaya niyan tunawin, no? Kung ang iyong power more or less ay 42 megawatts, ganun kataas yung power requirement niyan, no? Tingnan natin yung choices. Tingnan natin ang tanong ni Sir Jonel. Ayan, connected siya, partner, di ba? Okay, power level range for induction melting. Okay, although hindi sakto, no, Sir Jonel, okay, pwede ka bang makausap saglit, sir? Okay, kung ako ang sasagot sa board exam question na to, ang pipiliin ko, sige, ikaw ang tatanungin ko, nakikita mo na yung figure dito. No? Alagay mo, sino pinakamalapit? A, B, C, or D? Ayan. Tingnan mo, Sir Jonel, ha? Tingnan mo lang. Ito, 42 million to. Pag kinonvert ko to sa kilowatt, tingnan mo, sir. Iko-convert ko siya sa kilowatt. Kasi ito, naka-watts lang. Di ba pagka sinabing kilowatt, di-divide mo lang ng 1,000 para maging kilowatt yung watts. Diba? O kaya, imumove mo lang yung decimal places, 3 beses pakaliwa. 1, 2, 3. Ayun. Kaya, yung 42 million magiging 42, ano to? 1,000. Okay? Andito na yung decimal. Ito na yon. Pero gagawin mo siyang kilowatt. So, ito, kumbaga, 10 kilowatt to. Kasi babalik mo siya sa kilowatt dito. O. Ang range mo, 10 kilowatt hanggang 42 kilowatt. Sir Jonel. O, yan. Kung tatanungin kita, anong letter ang pinaka most probable na sagot dyan? A, B, C, or D? Apple, boy, cat, dog. Hello, Sir Jonel. Okay. Anong letter, sir? Letter B o sir, letter B. Yun, very good. No? Palakpakan naman natin si Sir Jonel. Ayun. Okay. So, tama po, Sir Jonel. No? Ito po'y letter B. Anyway, yung lower range niya naman, 5 kilowatt. No? Pasok pa rin, 10. Di ba? Actually, kumbaga, kahit 10 gamitin mo, pasok pa rin siya sa 5. No? Tapos yung maximum niya doon, 42,000 kilowatt, o sakto siya rito, 42,000 kilowatt. Okay, so kung ako magbo-board exam, no, etong letter B ang pipiliin ko po, no? So, we really, how I research this, dapat marunong ka, factor yung magaling ka sa English eh, Sir Jonel eh. Pagka magaling ka sa English, pwede mong lamutakin yung mga statement ba? No? Ibig ko sabihin, pwede mong laro-laruin. Balikan natin yung tanong, partner. Ginawa ko po dyan ganito. Bigyan ko kayo ng konting tips sa pagko-construct ng mga question na pwede nyo pong i-type. Ito, tip ko sa inyo, mga ka-aware pa, ha? Oh. Sa atin lang to, ha? Wag lalabas, ha? Naka-Facebook live pala tayo, partner, di ba? Okay. Paano ka magko-construct ng tanong? Madali mo siyang mahanap kay Google. Oh. So, power level range from. Kasi hindi mo naman pwedeng i-type yan na power level range from, tapos may blank, no? Are used for induction melting. Hindi kasasagutin ni Google ng ganyan agad-agad, no? Kasi hindi siya naka-question form. Si Google, mas madali siya magbibigay ng sagot kapag naka-question form. Ako po, kinonstruct ko yung, nag-reconstruct po ako sa question na yan. Ginawa ko po siyang, what is the power or kilowatt
range of induction melting, no? Or for induction, used for induction melting. O, ulit, partner, ulit. What is the power level? E di mo lagyan ng level. What is the power level or kilowatt? Buuin mo yun, or kilowatt. Kasi puro kilowatt naman dyan. Or kilowatt range used for induction melting. Gagawin mo laging question form na ganon, no? Kumbaga, yung 5 W's and H na tinatawag, no? Especially, kung Google ang ano mo, pagka Y, hindi niya sasagutin agad-agad yun, no? Usually, what, no? Okay? Ano ba yung 5 W's and H? Diba? Basic yun eh. High school pa lang tayo. Tinuturo na yun eh. Diba? What, where, pwede yan. What, where, when. Yan, sasagutin ni Google yan. Pero yung why at saka yung how, di ba? Ay, hindi po tayo basta-basta makakuha ng sagot kay Google. Kasi it needs an interpretation. Pagka sinabi ng why, bakit, how, paano, di kagad magbibigay si Google ng kasagutan po doon. No? So, pero kung yung what, yan, when, where, ay mabilis po, makakuha tayo ng kasagutan. Ganun lang po, Sir Jonel. Okay na po ba tayo, Sir Jonel? Clear na po ba yung aking paliwanag? Yan, nag-thumbs up na siya. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Okay, tayo po'y pumalaot sa susunod na katanungan, partner. Okay, actually po, halos patapos na rin po tayo sa ating pong session, mga kawerpa. Kaya lang, gusto ko pong sagutin itong ano na to. Gusto ko rin pong makibahagi ng aking mga pananaw patungkol po sa mga usap-usapan sa Facebook na palagay ko naman po ay makabuluhan na usapan. Ano? Pag po kayo mag-alala, hindi po natin ilalagay yung mga walang kabuluhan na usapan. Ano? Mga kawerpa, ito palagay ko makabuluhan po itong katanungan na to. O sige, pakita natin, partner. Ito'y galing sa isang grupo ng Pinoy Engineers Online. Walang electrician, mga engineer to. Okay, para sa mga electrical practitioner, payag ba kayo na hayaang makapirma ang registered master electrician, licensed practitioner, mag-react at masimor? Okay. So, payag ba kayo na hayaang pumirma ang RME with limitation? Yan ang katanungan, mga kawerpa. Okay. Tayo po magpapahayag lang po ng ating pong opinion para rin po dito. From time to time, magbibigay po tayo ng mga opinion about the current issues in the electrical field, no? Okay, ulitin natin, partner, pakita natin. Payag ba kayo na hayaang pumirma ang RME? Kasi ganito po, noong Republic Act 184, yan yung old electrical engineering law. 184. Ano po ba tayo ngayon? Ginagamit natin? Republic Act 7920. Okay. Panahon ng Republic Act 184. Okay. Yung Republic Act 184, ito po ang mga electrical profession. Of course, pinakamataas, PEE. Yung old this is the old one. Old po ito. Ito po yung old EE law. Siyempre, ito naman yung new EE law. May PEE, may associate EE. Okay? Andito po yung assistant EE, no? Assistant Electrical Engineer, at nandito naman po yung Master Electrician. Master Electrician. No? Tanong nga ng estudyante ko dati, Sir, ano bang mas mataas? Assistant EE ba o Master Electrician? Sabi ko,
Di syempre, yung assistant EE, mali ka, sir. Kasi ito master, ito assistant lang. Therefore, mas mataas ang master electrician. Aba, magaling ang estudyante ko. Sir Alan. Tama ba yun, Sir Alan? So, biro mo, mas mataas daw yung master electrician kaysa assistant EE. Of course not. Hindi po. Yung master electrician, ikaw ang pinaka-master sa mga electrician. No? So, kumbaga, kung lowest level na electrical engineer dito, yung assistant EE. Ngayon, nung nagpalit, no? RA 7920 na, ito, minerge to. Swerte ang mga assistant EE kasi ibig ko sabihin, yung associate EE, nakadanas pa sila ng 2 board exam ng electrical engineering bago sila maging associate. Yung mga naka-experience ng assistant, isang board exam lang. Okay, by virtue of Republic Act 7920, ginawa po itong REE na lang. Registered Electrical Engineer. So they have to convert their license, whether they are assistant or associate. And of course, walang conflict dito, yung PE pa rin ngayon. Yung Master Electrician, yun na nga yung RME natin. Okay? May mga nakita kong advantage or sabihin natin yung positive or negative side ng bawat law na ito. No? Okay? So, ito po yung nakita ko na ilan sa mga positive and negative side of a particular law. So, dati kasi, pwedeng maging PEE kahit hindi BSEE. No? Para sa akin, hindi maganda yon. No? Kahit hindi ka BSEE, pwede kang maging professional electrical engineer. Yun naman ang maganda dito sa Republic Act 7920, partner. No? Pwede silang pumirma. No? Parehas naman pwede pumirma. No? Ibig ko pong sabihin, dati, kung ibang field ka, halimbawa, ikaw ay isang mechanical engineer, pwede kang maging PEE. Kasi may kilala akong ganun. Hindi naman siya BSEE graduate. No? So, pwede siyang maging PEE. No? Pero hindi siya BSEE graduate. Ngayon, dapat BSEE graduate. No? Kahit ETIAP, no? Mag-aral ka ng ETIAP na 1 year lang, pwede ka pa rin maging PEE. Basta't meron kang 4 years practicing as an REE, pwede ka na maging PEE. Minimum of 4 years in practice of REE. Pag nakapasa ka ng REE, magbilang ka ng 4 na taon, pwede ka na mag-apply as PEE. No? So, para sa akin, di maganda yun. No? Mas maganda yung nag-aral ka talaga, BSEE, maging PEE ka eventually. Pero syempre, tapos na ito, granted na yon, no? Talagang yun na yung kalakaran, wala naman po tayong magagawa, no? Sa atin ay opinion lamang po, mga kawerpa, no? Okay. So, assistant, bawat level, no? Bawat level nito, mayroong mga capacities, voltage, KVA rating, na pwedeng pumirma ng plano nung araw. Pwede. Ngayon, hindi. Dati, pwedeng pumirma si Master Electrician. Hindi ko lang po ganun kakabisado yung ano, no? Kasi panahon na rin ako ng 7920. Pero na-scan ko po yung Republic Act 184. Meron pa rin naman po. Tingnan nyo sa Google. Yung panahon na yon, pwede pumirma ang Master Electrician, Assistant Associate PEE. Para sa akin, positive yun eh. Ano naman, kung positive dito, ano sa kabila? For me, it's not good. The sole authority to sign and seal is only the PEEs. Mga PEE lamang po ang pwedeng pumirma ng electrical plant. With due respect to our PEE, no? Because I am only an REE. No? But yung panahon nung araw, pwede sila pumirma ng plano. Meron naman po tayong capacity na tinatawag, no? May capacity naman.
So, kung ang question is with a certain limitation, why not? Why not bringing those ideas here in 184? So, hindi naman po talaga full scope kami, no? Aminado naman po kami, no? With due respect to our PEEs, no? Nirespeto ko po ang mga PEE, no? Pero wag naman po sanang solohin. What causes this? This causes delay on the project. Especially in the Philippines, we are an archipelago. Kasi naka-attend ako dati ng paano po kung walang PEE sa aming pulo? Ang ating bansa ay archipelago. Pumunta kayo sa isang isla na may PEE. Paano po kung wala? Di punta ka ng punta sa isla. Bahay kubo lang naman. O maliit lang naman na residential building ang pipirmahan. Di po ba pwede dyan ng RME o REE? The law is a law. Wala po talaga tayong magagawa. Yun ang nakasulat sa law. The PEE has the sole authority to sign and seal electrical plan. No? Pero kung ang kahilingan ng ating mga kawerpang laban o katwiranan, sabihin natin, sa karapatan na ayon sa scope ng pinasang board exam, ako po'y mamamahayag ng sarili ko rin pong opinion para dito. Why not po, pagbigyan din po natin pumirma? Make certain capacity. Ano pa po ang kahalagahan ng ating lisensya? Bakit po ang mga civil engineer ay nakakapirma sa unang pirmahan pa lamang? Unang board exam pa lamang, ibig ko po sabihin. Unang board exam pa lang po ang kanilang pinasa. Pwede na po sila. Huwag po nating sabihin na hindi delikado ang propesyon ng mga civil engineering. Delikado rin po ang kanilang propesyon. Pwede na po silang pumirma. The first board exam. Also, without experience, right after graduation, they can sign and seal plan. Maybe with limitation because structural engineer will have their work of sign and sealing structural plan. Ika nga, sabi nga nila, yung structural engineer, mas mataas na level daw yun ng civil engineer. Sabi nila. Sabi ng aking kaibigan na structural engineer. No? They have to, they need to have a further study, even a masteral studies in structural engineering. At saka meron silang mini-maintain na mga projects. No po? In case of sole, solohin po ang pagpirma, I disagree. Sana mabigyan din po ng karapatan ng RME at ang ating mga REE with a certain limitations po. With a certain limitations. Hindi naman po nating sasakupin. Pwede naman itong parehas naman. Ngayon naman, pwede naman kayong full scope sa trabaho sa voltahe. Ang maganda naman, kung sasabihin ng ibang PE, pwede naman kayong mag-supervise ng trabaho. Dati may limitation ng pagsusupervise nyo. Kaya pwede na kayo mag-supervise kahit anong voltahe, kayo mga REE. Kahit anong voltahe, kahit anong power, kVA capacity, parehas na tayo. No? Except sign and sealing. Yun ang problema. Mga kawerpa? So, ang sa akin lamang po, siguro lang, no? Para sa akin, hindi siguro. Definitely, dapat may karapatan din pumirma ang RME and REE with a certain range. May range po may limitasyon. No? Para naman po maramdaman namin kung hanggang saan yung aming lisensyang pinasa. No? Mga kawerpa. Okay? So, yun lamang po, mga sir. No? Kung ikakatwiran natin, ba't di na lang kayong mag-PEE? Para kung gusto nyo talaga, di mag-PEE kayo. Diba? Of course, we are working on that. Everybody is dreaming to be. No? But the reality is, with so many reasons, may kanya-kanya po tayong valid reasons. No? May kanya-kanya po tayong mga dahilan. Ganun po talaga mga sir. Kaya nga po sa amin,
may limitasyon naman, no? Yung sa amin po, yung limitation lang po, no? Baka naman pwedeng makakurot, mga sir. Kung bahay-bahay lang naman, baka pwede na po kaming mga RME o REE, di ba? Kung paano nga ang mga arkitekto ay nagde-design ng electrical plan. Sila po ay nagde-design ng electrical plan ng mga arkitekto. Anong gagawin ng mga arkitekto? Ang gagawin ng mga arkitekto, magdo-drawing sila, mag-i-sketch sila, kukomputin na po ng PEE. Wala na pong trabaho ang mga REE at RME. Samantala, may karapatan ng RME gumawa ng electrical job. Even design, basta meron niyang capacity na 500 kVA, 600 volts, ayon ng batas. No? Ang sa amin lamang po, mga sir, no? Baka naman pwedeng maanggihan nyo naman po kami. Ano, mga sir? No? Kahit konti lang po, with a certain limitation, no? Okay, hindi yung pa-permit lang po ang aming pinipirmahan. No? Hindi yung pa-permit. So, pare-pares naman po tayo may mga pinaghirapan, of course. Kayo rin ay naging RME or REE din bago kayo maging PEE. So, we respect that, no? Ako po ay mahigit ng 20 years sa profesyon ng pagtuturo. Ang aking mga estudyante ay mga PEE na, no? Kaya lang po, tayo po ay nasa field ng edukasyon, no? Marami po tayong dahilan din para ay hindi rin tayo makapag-take, no? At ang edukasyon ay isa sa napaka-busy profesyon, partner. Tulog na ang lahat, ikay gumagawa pa ng lesson plan. Ano? Kung ikaw ay isang devoted teacher, no? Wala po tayong magagawa, no? Sabi nga no? Lamang daw pagka nasa design, no? Kaya lang ganun talaga, hindi naman lahat nakakapagtrabaho sa design o sa talagang highly technical job, no? Well, anyway, that's the reality. Kung ano man pong realidad na 'yan, kailangan po naming tanggapin. Ang sa amin lamang po, sir, baka naman po pwedeng maanggihan kami kahit kakaunti, no? Bigyan natin ng konting karapatan ng mga master electrician makapirma, no? Kaming mga REE, no? Kung 2-story lang naman na bahay yan, o 3-story, lang naman yan, no? Ayan, no? So, then, of course, we respect your full scope, no? To sign and seal. You have the sole authority, no? To sign and seal. Pero sana, no? Yung isang aspeto na yon na dati nakakapirma po ang lahat ng ito. Sana po, mga sir, baka naman po pwede para magkaroon din naman ng silbi yung aming mga pinaghirapang lisensya. Okay. Sige po. Hanggang dyan na lang po. At meron pa tayong isang katanungan, partner. Pakita nga natin. Tingnan natin yung isa. Ito isang tanong ko rin po matagal na. Okay. Galing po ito kay Arnold Bautista ng Electrical Installation Maintenance Group. Mga kawerpa. No? Sabi ni Arnold, grounding electrode. But, binilang niya siguro, no? Pero 326 times na binanggit sa PEC 2009. Biro mo, ang sipag ni Arnold, no? Sana makausap natin si Arnold Bautista. Bakit milyong bahay walang grounding electrodes? Bakit? Actually, hindi ko po sasagutin yan Mark Anthony. Tanong ko rin yan, matagal na Tanong ko rin yan. Bakit ganon? Sa Bulacan, napunta kami, subdivision. Magaganda mga bahay Metro, di ba? Metro, tapos may grounding, kulay puting wire, tapos merong grounding electrode. Protektado, di ba? May grounding Safety yun Pero, bakit dito sa lugar natin, no?
Sa Manila, sa Caloocan, sa Las Piñas, napunta rin ako. Walang grounding. Especially yung area, napansin ko lang, bakit pagka area ng mayayaman, bakit may grounding sila doon sa, di ba, ito yung metro mo, di ba? May grounding, may kulay puting wire eh. Tapos may grounding electrode. Alam naman natin na yung grounding system is for safety, mga kawerpa. No? Safety po yun. That is for safety. So, yung grounding po na yon para maprotektahan. No? Ang tao, ang property, iwasan ng sunog, ang grounding, hindi tayo mag-ground. Maging grounded man, no? Bawa, ay meter base natin, panel board natin, maging grounded man, mapahawak man tayo, di tayo makukuryente. Kumbaga, ibabypass tayo nun. Ang tanong lang po namin, bakit po sa mga sabihin natin squatters area, kahit nga hindi squatters area, partner, no? Bakit po ganon, mga sir? Bakit pag lugar ng mahihirap, walang grounding? No? Will you please enlighten us, yung mga nagtatrabaho po sa mga utility company? Mga sir, i-correct nyo po ang aming mga pananaw at baka namamali na rin kami ng pananaw, no? Patungkol po sa bagay na iyan. Pwede naman pong i-enlighten nyo po kami, no? Paki-enlighten nyo lang po kami, mga sir. And we are willing to accept your corrections, no? We are here, no? We are brothers by profession. Tayo ay electrical engineer o master electrician o PEE, no? We respect your answer, no? Maybe we can exchange ideas, no? We should not compete each other, especially nowadays in the time of pandemic. No? Ako minsan nakikisaw-saw din ako sa mga issues na no? Yung minsan hindi mo maiwasan, may mga nilalagay silang mga intriguing sabi ko na lang, wag po kung pakikisaw-saw man ang tawag doon, partner. Pero ang sinasabi ko lang doon, we should not compete each other. Huwag tayo magpagalingan sa isa't isa. No? Dapat nagtutulungan tayo. Dapat nga nagtutulungan tayo. Tingnan nyo yung mga doktor. May mga doktor, punta ka dito. Siyang specialty niya yan. Nagtutulungan sila. No? Parang walang iniiwan sa tindera, punta ka ng palengke. Meron ba kayong sardinas na ganito? Ay, wala. Doon, punta ka doon. Nagtutulungan sila di ba? Sana ganun din tayo. No? Hindi tayo papagalingan, di ba? Hindi po. Mas maganda tayo magtulungan na lang. No? Pandemic po ngayon. Makaka-aware pa. This is the time of, we have to be compassionate to our fellow men. No? We are running nearly 400,000 of COVID cases. This is not a joke. If you are watching in the YouTube, meron pa pong mga sabi nila, partner, may mga kasunod pa daw ito. No? Let's see. Meron daw nabubuo sa Russia. No? Tingnan po natin. Ay may mga kaibigan din sa sa media no? Isang araw nga, partner, may kausap akong nurse. Sabi nung nurse, balang araw po, posibleng mangyari. Oxygen na lang. Bibilhin pa natin. Ano ibig sabihin? Nakaganon tayo lahat. Hangin na lang po. Hindi natin malalanghap kasi polluted na po ang hangin. Baka may nag-pollute. Hindi na po natin alam yun. Galing po sa isang nurse yan. Registered nurse. Nakikibali-balita sila. It's getting worse. But with God's help, nakakayanan natin. No? So, dun lang po. Sana tayo magtulong-tulong. Huwag tayo magpagalingan, mga kawerpa. No? Huwag na tayong gano'n. Sino bang mas magaling? Sabi nung isa, partner Sino bang mas magaling? Ang engineer na bagong graduate o ang skilled electrician? Para mong tinanong, sino bang magaling mag-basketball?
Si LeBron James o si Spoelstra. Walang sense yung tanong na ganun eh, no? Iba po ang trabaho, sinagot ko na naman yan, iba naman ang trabaho ng engineer sa electrician. Eh, siyempre, magaling electrician. No? Iba naman po ang trabaho ng engineer. No? Engineer is more of a designer, no? Management, supervision. Electrician is more of an installation. Actual talaga, no? Yan ang mga bugbugan talaga, trabaho. Physically, bugbugan ng electrician talaga. No, nakakita ako niyan eh. Install sila ng mga busbar sa high-rise building. Mahirap talagang trabaho rin ng electrician. Pero, mga engineer, mahirap din, no? Nakaupo-upo man lang kami, mga engineer, pero bugbog ang isip at utak, no? Yun naman po. Magkaiba po yan. Huwag po tayong magkumparahan sa isa't isa. Mana pa, magtulungan na lang tayo, mga kawerpa. Amen? So, hanggang dyan na lang po. Maraming salamat at napahaba na. Tanong ko rin po yan, ha, partner, ha? Sige, bago po tayo mag-sign off, tayo po tuloy-tuloy lang, partner. Okay. Sige po, tuloy-tuloy lang po. Tayo po ay magbabasa ng ating mga social media reaction, mga kawerpa. Okay, so sige, i-off mo na yung mukha ko dyan. Okay, galing kay Ryan Mijares, 1 week ago, last week. So ito po yung mga comments sa aming mga videos, sa aming mga ginagawang mentoring na ito, no? Yung mga special webinars namin, mga webinar namin, mga kawerpa. Galing kay Ryan Mijares. Thank you, Powerhouse. I'm a alumni of Powerhouse, no? I highly recommend this review center to student and aspirant to be electrical practitioner. Kudos, Powerhouse. Galing kay Jams Smudge. Maraming salamat sa libreng pamamahagi ng kaalaman, sir. Gamit na gamit. Where pa? Galing kay Gian Cuenca. Salamat, Kuya Reggie, sa pagkoconduct ng ganitong free webinars. Sobrang dami naming natutunan dito. Thank you, Gian. Okay, galing kay Rose. What's that? Lanqueza. Thank you for sharing your knowledge to this kind of video discussion. You delivered well po in a very conversational way. Mas nauunawaan po namin mga students. Mga students pa lang, this is a very evidence that you're really dedicated and well-informed sa dinidiscuss nyo pong topic like this one. Okay, salamat. Galing kay Junel Monroy. Sir, maraming salamat po sa lesson ngayon. You explained it very well po and I find it very entertaining lalo na po kapag nagkukwento ka tungkol sa mga experience mo po. God bless po and more power. Galing kay Jonathan Doroha. Thank you, Powerhouse, for the information and tips. It helps a lot who involved in electrical fields. Galing kay Alex Danan. Worthy to watch. Magkaroon lang talaga ako ng stable internet connection. Papanoorin ko lahat ng nasa channel na to. No? Ibig sabihin, sa aking pong YouTube channel yan. Okay. Sabi naman ni Vincent Dayan. Okay, thank you for this very informative and useful presentation. Hoping for more videos. Thank you, Powerhouse. God bless. Galing kay John Adrian Galang. Ang clear mag-explain ni Sir. Recommended para sa mga beginner sa construction. Okay, next. Galing kay Arzad Makauyag. I'm glad to watch this video. I learned many things from it. Thank you and I hope to see more. Okay, so yan po ang ating mga social media reaction, mga kawerpa. Diretso po tayo sa ating pong mga little announcement. Bibilisan ko na lang po. Meron po tayong webinar sa darating na linggo, mga kawerpa. Ito po ang topic natin, no? So, papalitan po namin yung mga DC circuit na nakasulat dyan, mga kawerpa. Papalitan po namin ito ng mentoring for this month of November, no, partner? Okay. Ulitin ko po for this month of November, papalitan po namin ng mentoring yan, yung mga DC circuits na nakasulat dyan.
So, ibig sabihin, mentoring at saka power system engineering tayo sa November 8. Sa November 15, mentoring and electrical safety. Ayan. Okay? November 22, mentoring ulit. Tapos meron tayong electrical safety part 2. Then meron din tayong mentoring ulit. At saka meron tayong electrical safety part 3. First come, first serve po ito, mga kawerpa. Ha? Sige po, next. Tuloy-tuloy po ang ating online mentoring, mga kawerpa. Every TTS, 5 to 7 p.m. And this November po, ulitin ko lang po, wala na po tayo muna this November. Wala po muna tayong 7:30 to 9:30 p.m. Okay? Sige, next. Yung ating pong special webinar, baka may gusto mag-avail sa inyo ng building wiring installation. Ito po ay hindi free, mga kawerpa. Ito po ay may bayad, no? Kaya tinatawag namin special webinar, no? So, bukas na pala, magsisimula ang ating building wiring. Baka may gusto pong mag-avail nito, no? And then, sa November 6 naman, may motor control naman po tayo. Okay? Yun atin pong practical electrical design course ay pansamantala ay i-move natin ang schedule nito. So, just see our announcement for more details na lang po. Pati yung estimation course. Kasi po, mag-o-open na po kami, mga kawerpa. Kaya ko po binanggit kasi meron po kaming bagong i-open na section sa RTE. Kasi due to insistent public demand, no? May demand po ang mga ilang estudyante na gusto nila after work, may REE review ng 6 to 10 p.m. No? MWF. Magbubukas po kami ng section na ito, 9 to it will start on November 9. 6 to 10 p.m. po. MWF, no? Sisimula po ito sa araw ng Lunes na po yan. Okay, next. Okay, meron din po kaming master plumber. Baka may gusto po sa inyo mag-enroll, mga kawerpa, no? 9K lang po ang review and refresher course namin. Okay, next. Sige, yan na po yung ating mga course outline sa ating special webinar. Okay, we are selling our REE books. 4 po yan, kompleto na po yan. Math SSEE with calculator techniques na po yan, mga kawerpa. Sige po, next po. Meron din po tayong RME review books. Ayan po, kompleto na po yan. No? Ganon din, meron tayong master plumber book. Sige po. Ito po yung mga ilan sa bumili ng ating mga libro sa Master Electrician, si Barmy Grapani. Ayan po, si Sir Alan Tablada, nandyan siya ngayon, kasama natin. Si Miss Gwen Castillo, no? Dati nating reviewee, si Miss Gwen. No? Okay, so ito po ang aking YouTube channel, mga kawerpa, please subscribe, like, and share. No? Please put a comment also. Reggie Marina YouTube channel. Okay? Okay? So, ganyan na lang po, mga kawerpa. Maraming salamat po. Sana'y magkita-kita tayo. Bale, this coming Thursday, partner, no? Meron pa po tayo, 5 to 7 p.m. Okay? I'll see you this coming Thursday. Thank you. God bless you all.